Para sa maraming Pilipinong mahilig sa basketball, hindi na mawawala ang larong ito sa kanilang buhay. Kaya nga, ball is life. Tulad na lamang ng ating nakilala na ginagamit ang basketball para magpursige sa buhay sa kabila ng kanyang kapansanan. Ako po si SB, Sam Versosa. Ito ang Dear SB. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Thank you so much. Pili na kayo lahat! Pili kayo! Ako si SB, Sam Versosa. Dito sa bayan ng Tanay, sa probinsya ng Rizal, tahimik na naghahanda para mag-practice ng basketball ang 22-year-old high school student na si Mark. Sa tindig pa lang niyang 6'3" alam mong gagawa na ng malaking ingay sa laro. At pag nakita nyo na ang mga galaw niya sa court, siguradong dadagundong sa ingay ng mga fans. Pero sa kabila ng malagilas Pilipinas na moves ni Mark, may isang hamon siyang pilit niyang dinadaig noon pa. Si Mark ay may kapansanan sa pananalita at pandinig. Bali nung isang taon siya, meron siyang words na kung tumawag sa amin, mama, papa, sa ain na, para siyempre bata pa, bulol pa ba, ganun. Nung dumating na magdadalawang taon, nawala na yung kanyang tawag sa amin. Kumbaga, huni-huni na nga lang, ganun, wala na yung mga words na sinasabi niya. Ngayon, nung kami nagtanong sa kaibigan ng biyenan ko na doktor, sabi niya, tinanong namin kung bakit nagkaganon, nawala. Kasi po siya, premature baby. Tinuturukan siya ng antibiotic. Kung mga premature baby siya, yung antibiotic na tinuturok sa kanya, yun yung pampausto ng gulang ng katawan niya para siya lumakas, gumaling. Tapos, yung antibiotic na yun yung naging sanhi ng pagkahina ng tenga niya, unti-unting paghina ng pandinig niya. Nung nalaman ko kung gano'n yung magiging nangyari sa anak ko, tinanggap na lang po namin ng buo. Ginawa na lang po namin siyang normal na bata. In-expose namin sa labas, hindi po namin kinulong ng bahay. Tapos hanggang sa tumungtong siya sa pag-aaral. Talaga pong may nagsadya sa amin na sa may bangkal, meron pong SPED school para sa mga ganyan. Tinyaga po namin papasukin araw-araw, hatid sundo, para lang po siya maging normal na bata. At dahil ganito ang naging pagpapalaki ng kanyang mga magulang, naging matibay na pundasyon ito habang nagkakaedad siya. Unti-unti nilang itinuro kay Mark na pwede pa rin siyang mamuhay ng normal. May teacher ako nung elementary at siyang nagturo sa aking mag-sign language. Noong una, nahirapan ako matuto mag-sign, kaya nahirapan din ako sa pag-aaral. Simula nung na-expose namin siya sa labas, nakakahalubilo na niya yung mga kalaro niya. Marunong na po siyang makisama, naintindihan na rin po siya ng kanyang mga kalaro. Never po siya nagkaroon ng bullying dito sa lugar namin, hindi po siya nabubully hanggang pumasok sa eskwelahan. Lahat po nung kanyang ginagawa nung araw nang hindi pa namin siya pinag-aaral, nabawasan po lahat yun. Nabawasan po, naging kalmado na po siya, naiintindihan na po niya kami. Natuto na siya sumulat, bumasa sa kanilang pamamaraan, magbilang, lahat po ng ginagawa sa eskwelahan, natutunan na po niya. Nairaos naman ni Mark ang elementary, pero pagtungtong ng high school, nahirapan silang makahanap ng malapit na eskwelahang
may special education o SPED para sa mga katulad niya. Kaya pinili muna ni Mark magtrabaho para makatulong sa pamilya. May kakilala ako noon. Isinama ako magtrabaho sa palengke. Nakita naman ng amo ko na marunong ako, kaya tinuruan na rin ako magkwenta. Kung paano magtinda, hanggang sa pagde-deliver ng gulay, ginawa ko na rin. Pong unang magtrabaho yun, bang nag-aalala ako baka po kasi mapaaway sa palengke, hindi siya maintindihan. Eh, awa naman po ng Diyos, hanggang sa kasalukuyan, wala po nakakaaway sa palengke. Natutuwa naman po kami mag-asawa kasi kahit siya may kapansanan, gumawa siya ng paraan sa sarili niya kung paano siya kikita kasi alam po niya na hindi naman po namin kayang ibigay lahat ang gusto niya. Pinili kong magtrabaho kasi mahal ko yung pamilya ko. Gusto ko kahit papano makapagbigay ako para makatulong sa pangkain namin. Kahit subsob sa pagtatrabaho sa palengke si Mark, hindi pa rin niya kinalimutan ang kagustuhang makabalik sa pag-aaral. Kaya naman nung dumating ang pagkakataon na may high school na bukas para sa mga katulad niyang may kapansanan, agad nagdesisyon si Mark na bumalik ulit sa pag-aaral. Sabi ko, kung mag-aaral ka, mapipilitan kang mag-resign doon sa trabaho mo. Hindi po daw siya magre-resign. Every Saturday at Sunday, diretso po daw yung pagtatrabaho para po daw siya may pera. Para sa baon niya, kumbaga po ba, nag-self-supporting na po siya sa kanya sarili. Para may pagpatuloy ang pag-aaral ng mga kagaya ni Mark na may kapansanan, inihahalo sila sa mga regular na hearing students. Naging epektibo naman ito dahil sa pagtutulungan ng mga mag-aaral at ng mga teacher na magkaintindihan sila. Okay, these are the example of the picture of that law. I'm sorry, I don't have Malaki ang naging adjustment nung pumasok ako rito. Di marunong mag-sign yung mga kaklase ko, kaya tinuturuan ko sila para magkaintindihan kami. Dahil hindi rin marunong mag-sign yung mga teachers ko, pinipilit ko na lang talaga intindihin lahat ng lesson namin sa klase. At kahit gaano pa kahirap ang araw-araw na klase para kay Mark, ginagawa pa rin niya ang lahat ng pwedeng paraan para matuto at makapag-aral. Nakita ko nag-enjoy naman siya. Tapos, gusto niya yung mga kaklase niya. Mabilis siyang sumunod. Ang ko nga sa kanya, habang siya sumusunod, naka-smile siya. Di ba mo yung kanyang mukha? Pag may dimple siya eh. Naka-smile siya habang siya kumikilos. Nagbawali siya ng matataas na area siya. Ang nag-aabot kasi matangkad siya eh. Okay lang sa kanya, mabilis siyang sumunod. Parang napipil ko, mabait na bata talaga si Laina. Talagang siya masipag, interesado siya talagang mag-aaral. Gusto kong pumapasok sa school kasi dito, nagkakaroon ako ng mga kaibigan. Mahirap pag-aral pero kinakaya ko para sa pamilya ko. Alam ko kasi na mahihirapan akong makahanap ng trabaho kung hindi ako makapagtapos ng pag-aaral.
Today, meron tayong naimbitahang special na basketball fan, si Mark Lino. Kami po dito sa Dear SB ay may regalo para kay Mark at sa inyong pamilya. Saludo ako sa pagpupursige ni Mark para tuparin ang mga pangarap. Kaya naman, para suklian yan, kami muna ang bahala sa kanya ngayong araw. Meron akong inimbitang special na bisita para bigyan pa si Mark ng inspirasyon. Mula Lunes hanggang Biyernes, tuloy-tuloy bilang estudyante si Mark. We can do the same thing. Any cook home. You cook in your home also, okay? Habang tuwing Sabado at Linggo naman, nakikipagbuno naman siya sa palengke bilang helper. Pero sa gitna ng ingay ng dalawang mundo na yan, araw-araw ibinubulong ni Mark ang pangarap niya para sa sarili. Subsob man sa pag-aaral at pagtatrabaho, isinisingit pa rin ni Mark ang isa pa niyang pinagsisikapan ng gusto, ang basketball. Ang goal po talaga niya nung talagang gusto po daw niyang maging PBA player. Ang sabi ko parang imposible kung gano'n. Kasi nga po may kapansanan siya. Ang gusto ko lang naman po talaga sa kanya, matapos niya yung kanyang pag-aaral. At ang ginagaya niyang moves, si 2021 PBA MVP Scottie Thompson pala. Gusto ko talaga balang araw ma-meet si Scottie kasi ang galing talaga niya. Pwede nga lang talaga makapagpa-picture. Lagi ko talaga siya pinapanood sa TV kasi nga hanga ako sa galing niya maglaro. Para kay Mark, tuloy lang ang buhay. Kaya naman, araw-araw niyang ipinakikita na kaya niya at pipilitin niyang mabuhay ng normal. Hindi alam ni Mark na nakarating sa akin ang kwento niya. Kaya naman ngayong araw na ito, maaga namin siyang pinasundo. Wala siyang kamalay-malay na may inihanda kaming sorpresa para sa kanya. First stop, manood ang Celebrity 3-on-3. Ayos, di ba? Meron din tayong special guest na kasama namin ngayon. Brother, ikaw po. First of all, congratulations sa Choose to Go 3-on-3 dito sa third floor. Yung Dear SB po, laging nakasuporta kay Gerald sa third floor, laging tumutulong. Today, meron tayong naimbitahang special na basketball fan. Isa siyang deaf, but talagang iniidolo niya kayong lahat. At ngayon, bibigyan natin siya ng special na experience makasama yung mga celebrity basketball players natin. Gusto ko lang tawagin si Mark Lino. Tara, lapakan po natin si Mark Lino. At syempre, Gerald, alam ko may special kang regalo para kay Mark. Mark, para sa'yo, regalo ko ni Gerald Anderson. Congratulations. Wow! May bagong sapatos agad. Galing sa kaibigan nating si Gerald Anderson. First of all, gusto mo pasalamat kay SB for doing these kinds of projects. Dami na tutulungan. And brother, mag-aaral na mabuti. Marami tumutulong sa'yo. SB, yung third floor family. Anytime na gusto mo mag-basket, come. Anytime, ha. Sabihan mo lang kami. Pero mahalin mo yung mga magulang mo. Tapos mag-aaral na mabuti. Mas kaya mo mag-basket. Ang laki mo. Kaya, brother. Kaya, no? Okay. Pero siyempre, hindi lang yan ang handog natin kay Mark. Nandito po tayo sa SB Ballpark. Ito po yung basketball court na pinagawa namin nung pandemic. Dito po kami nagpa-practice, nagpapapawis at nagpapalakas. Ito din po yung court na ginagamit ng mga amateur and mga professional basketball players pag nagpa-practice sila,
Nandito po tayo ngayong araw para makilala isang espesyal na basketball fan. May konting kapansanan po siya sa pandinig at sa pagsasalita. Pero ngayong araw, bibigyan natin siya ng regalo at sorpresa para sa kanya. Mark! Hi! Ito po. Mark. Tara. Tay, balita ako, mahilig daw mag-basketball si Mark. Saan ba siya naglalaro ngayon at paano siya natuto? Kumbaga sa mga tropa-tropa din niya, dati kasi badminton lang siya eh. Kaya ang parang na-inspire siya na maglaro. Ayun, kinukuha siya ng mga liga na bubutin siya. Okay. Nabalitaan ko rin na si Mark daw ay nag-iipon para pang tuition niya para sa kolehiyo. Ganun na nga. At nagtatrabaho daw siya sa palengke every weekend para lang makatulong sa pamilya ninyo. Talaga? Ano mga ginagawa niyang trabaho? Karikador, ganyan, taga-salansa ng gulay. Ito, ang kanyang uniform ngayon kasi may liga ngayon sila. Alam mo tay, para hindi niyo na problemahin yung pag-iipon ni Mark at yung pagtatrabaho niya, kami po dito sa Dear SB may regalo para kay Mark at sa inyong pamilya. Thank you po. Alam niyo ba kung ano? Sasagutin na po namin ang scholarship sa college ni Mark. Sagot po ng Dear SB. Yan po ang sagot ng Dear SB para sa inyo. Scholarship para sa iyo, Mark. Congratulations! Congratulations! Walang anuman, Mark. Alam mo, dahil alam namin nagsusumikap ka, alam namin na gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, regalo namin yung scholarship mo mula sa Dear SB. Ano bang course ang gusto niya sa college? Computer po. Computer! Ako, tamang-tama yan. Mark, dahil mahilig ka sa computer at syempre alam mo natin ang hilig ng kabataan yan, may isa pa kaming regalo para sa'yo. Meron kaming bagong cellphone para sa'yo! Para magamit mo sa pag-aaral. Ano masasabi niya? Magagamit ba niya? Mahilig ba siya mag-cellphone? Sa'yo, walang anuman. So ngayon, meron na siyang bagong cellphone. Scholar na rin siya hanggang matapos siya sa kolehiyo, tay. Ano nararamdaman ninyo? Malaking tulong sa akin na magkaroon siya ng ganyan scholarship certificate na ano. Siyempre, tay, dahil nandito ka na rin, hindi lang si Mark ang may regalo. Para sa buong pamilya, may regalo kaming grocery para sa inyo! Yay! Mark, ano masasabi mo? Meron kang grocery para sa'yo. Dalawa yan, para sa pamilya mo. Yan, tay. Okay ka ba, Mark? Masaya ka ba? Ito, Mark, handog ng Dear SB para sa'yo. Meron akong special na bisitang in-invite para sa'yo. Walang iba kundi ang ating... Mark, nandito tayo ngayon sa SB Ballpark. Siyempre, nandito tayo para maglaro ng basketball. Pero hindi ako makakalaro mo. Meron akong special na bisitang in-invite para sa'yo. Alam kong paborito mo to, player na to, at siyempre, nandito siya para sorpresahin ka. Walang iba kundi ang ating PBA Most Valuable Player at Superstar, Scotty Thompson! Scotty, ito si Mark, si Tatay. Ay, Ito po si Scotty. ang Scotty, laki. ang tangkad niya, no? Ang ganda naman niya. Ano masasabi mo dito si Scotty? Mark, nandito na Ayos. yung idol mo. Sobrang deserve mo yan. O Mark, handa ka ba? Kasi nandito tayo sa basketball court. Okay lang bang makalaro mo ng konti
si Scotty Thompson. Pero bago yun, siyempre, dahil pareho kami naka-SB, kailangan naka-SB jersey ka din. Nasa yung SB jersey niya? Ito. Suot mo yan bago kayo maglaro. Suot mo para mas maganda. Ngayon, Mark, nandito si Scotty, tuturuan ka niya paano rebound, paano mag-shoot, at bibigyan ka niya naman konting tips. Ready ka na ba makalaro yung idol mo? O sige, Scotty, turuan mo siya paano ba siya magre-rebound. Kumari, may tira at paano siya maglo-low post, paano siya mag-rebound. Yan, syempre, parang ikaw sobrang hardworking mo sa pagtatrabaho mo. Ganon din sa basketball, lahat kailangan dinadaan mo sa hard work. So pag gusto mo rebound, talagang iba-box out mo yung... So kailangan sipagan mo talaga kasi mas gusto mo kuhanin yung bola eh. Ayan. Kailangan mo siyang pag nag-bounce yung bola, yun talagang talunin mo ng abot sa kaya mo. Sample. Ikaw titira ako, rebound. Titira Sige, si okay na, boss. hindi niya na Yan, paano mag-shoot? Sige, ano mo siya? Shoot mo. Yun. Yun. Yan. Sige, tuloy. Sige, tira mo. Sige, yan. Sige, ang tigas pala ito, nito. Sige pa, sige Soft pa. mo, lambutan mo. Wag niyang tigasan yung pagtira. Smooth, hinaan mo lang. Wag guard. Soft lang, ha? Soft, Okay. mo. Sige. Mangga. Yun! Nice one. Solid. O, Scotty, pag ano bang pwede natin rito? Pag nakashoot to, isa pa, sa depensa mo. Unang-una napansin ko, napakatigas mo mga tubatin to. Tumiklop yung katawan ko. Nabigla. Pero syempre, very deserve niya lahat ng ito ng binigay ni Boss. And of course, through hard work niya, talagang sobrang blessed. And malayo yung mararating niya, marami siyang potential na sa career niya. Especially sa pagbabasketball, mayroon pa siyang potential. So mag-aaral lang siya ng mabuti lalo. And of course, yung basketball darating din. At, siyempre Mark, bago ka umuwi, may special na regalo sa'yo si Kuya Scotty. Meron siyang ibibigay na special na regalo para sa'yo. To Mark. Ano ba yung Mark na? Case? Yeah! At syempre, boss, meron pa, di ba? Bukod sa one-on-one basketball tutorial mula kay Idol at PBA MVP Scotty Thompson, itotodo na natin ang sorpresa kay Mark. Ako, Mark, Pwede pa siya. Meron pa daw special na regalo si Kuya Scotty sa'yo. Ano yung special na regalo mo para sa kanya? Sakto, andito na rin tayo. May laro kami bukas sa Araneta. Kung gusto mong manood ng game, akong bahala sa'yo. Mapapanoorin kita ng game bukas. Gusto mo? Ayan. Para mapanood mo at ma-experience mo. Pero sabihin mo, kailangan, bago siya makanood bukas, kailangan makashoot ka ng isa pa dyan kay Kuya Scotty. One more. Shoot, para makalala ka. Isa pa. One more. Yan. Woo! Sige. Bilis pala pag may premyo. Nice. Bukas, manunod tayo, Ginebra. Boss, Thank boss, you, Scotty. Mark, I'm happy for you. At bago tayo matapos, meron tayong one selfie picture. Picture with Idol. Oh, ito. Yung bagong cellphone mo. Ito yung bago mong cellphone, di ba? Baba na. This is yours. So selfie mo yan. Walang pangakong napapako rito sa Dear SB. At kapag sinabi ni Scotty na manunood si Mark ng live PBA game kinabukasan, siguradong matutupad yan. Bago pumasok sa loob, dumaan muna si Mark para magpasalamat ulit kay Scotty at mag-good luck para sa kanyang laro. Sabi mo, gagalingan ko para sa kanya.
Kita nyo naman, hindi lang basta courtside. Literal na nasa sideline si Mark at pwedeng-pwedeng makipag-high five sa mga teammates ni Scotty. Bukod sa mga material na bagay, panibagong inspirasyon ang sana'y baunin ni Mark sa pambihirang pagkakataong ito para patuloy na magpursige at magtagumpay sa laro ng tunay na buhay. Good luck, Mark! Maliban sa iyong pamilya at mga kaibigan, asahan mong nandito ang Dear SB para sumuporta sa iyo. Lubos akong pinahangan ni Mark. Masipag, porsigido, at higit sa lahat, may pangarap. Sana'y naging inspirasyon ang kagaya niya sa marami sa inyo na ipagpatuloy lang ang laban, lalo pat alam niyong kakampi niyo ako dyan. Muli, ako si SB, Sam Versosa. Kung meron kayong mga kahilingan para sa inyong mga sarili, kamag-anak, kaibigan o kakilala, ba't di niyo ako sulatan? Ito ang Dear SB. Ngayong araw, makikilala natin ang dalawang bata na sa kanilang kalagayan o kahirapan, patuloy pa rin na nagsusumikap. Anong grade nyo na, Ryzen? 4 po. Pareho kayong grade 4. Bakit? Huminto po ako ng pag-aaral. Huminto. Ang unang regalo ni Kuya SB para kay Ryzen at Chrislyn, ayun! Tara! Yeah!